Late na ako. Siga, ang unang halik ko. Ikaw ang unang bumangga sa akin. Eh kung hindi ka naman kasi nagtatago sa may pinto. Ikaw talaga. Malalate ka na. Ang perfect attendance award. New, hindi mo alam nitong mga araw na to. Ano bang nangyari? Ito ang bago nating CEO. Xu Yanshen. Boss Xu. Magandang araw, Boss Xu. Napaikan mo na si boss, pero good vibes ka pa rin, nagme-makeup ka pa, parang pabunggahan ng pakpak ng pabo reel. Keith, umalis ka na dyan. Pag out na, wala na akong pakialam sa kanya. Ngayon ang araw ng unang. Eyeball namin ng boyfriend ko. Eyeball, yung jowa mong online lang. Bumalik na siya dito? Hintayin mo ang good news ko. Huwa, naka-all black suit ako ngayon. Yung jowa ko sa online, siya pala ang bago. Malaking boss ko, si Xu Yanshen. Suksiyaw-ksiyaw. Boss, pwede bang makitake? May nakaupo na dito. Wala na bang ibang bakanteng pwesto? Hindi ito totoo. Huwa, nasaan ka na? Naku, anong klaseng group chat to? Ang dami ng chismis. Ano bang nangyari dito? Kahapon, excited ka pa mag-eyeball. Baka naman. Mas grabe pa kaysa sa meet-up ko. Ano ba talaga? Ikwento mo nga para sumaya naman ako. Xiao. Sumama ka nga saglit. Xiao. Simula ngayon, ikaw na ang magiging personal assistant ng boss. Ako, personal assistant. Boss, kakauwi mo lang sa bansa, hindi pa nakahanap ng assistant. Si Xiao, madiskarte yan, tsaka masipag sa trabaho, at taga rito pa. Sige na, siya na lang. Manager, hindi ko kaya yan. Personal assistant, dagdag sweldo ng 3,000. Siguradong matatapos ko ang Manager, kaya ko naman gawin yung dati kong trabaho. Huwag mo na masyadong isipin, mas madali kasing ipasa ang mga gawain mo. Tsaka kahit hindi ka masyadong useful. Sakto ka pa rin. Xiao, kailan ka pa? Palihim na na-promote ng hindi ko alam. Hinaan mo boses mo. Personal assistant. Xiao, kahit malas ka sa pag-ibig, swerte ka naman sa trabaho. Grabe, biglang yaman ka, sis. Best. Pag yumaman, huwag kalimutan ng isa't isa. Anong biglang yaman? Gusto ko lang naman maging maganda mag-isa. Naku, mga babae ngayon, ang dali na lang umasenso sa opisina. Basta maganda ng konti, kahit hindi magaling. Basta may kakilalang big boss. Pwede nang magpakilalang independent woman. Ano bang pakialam mo? Bakit ka ba sumisigaw? Hindi nga nagrereklamo yung tao. Ikaw na kaibigan, hindi na makapaghintay ipagtanggol siya. Kung feeling mo, may connection na ako kay boss, bakit mo pa ako? Kinakausap ng ganyan, naglalakas loob ka kasi alam wala naman talagang namamagitan sa amin ni boss. Ang mga gumagawa ng chismis, sila ang pinakaalam na, walang katotohanan. Hindi ba pwedeng, wala talaga akong pakialam sa mga umaasa lang sa itsura. O baka naman, kahit gusto mong umasa sa ganda, di mo kaya? Sinasabi mong umaasa ako sa itsura. Eh at least may ganda akong pwedeng magustuhan. Ikaw, puro paninira lang. Ang meron ka, ano? Boss. Sa opisina, nagkakalat ng chismis, ginagamit pa ang malisyosong balita para siraan ang kapwa babae. Sa kumpanya ko, hindi kailangan ang mga walang magandang asal. Boss, pakinggan mo muna paliwanag ko. Pumunta ka na sa EUC, mag-resign ka na. Tapos na. Ngayon, puro paninira na lang ang meron ka, wala na ring silbi. Boss. Sorry po, boss. Yung mga sinabi ko kanina, para lang naman yun. Para lang sagutin si Lily. Hindi ko po intensyon na gumamit ng ganda. Hindi na kailangan magpaliwanag. Wala akong interes sa'yo.
Lalo na sa mukha mong yan. Saka, may girlfriend na ako. Parang, ayaw na sa akin ng boyfriend ko. Hindi pwedeng ganito tayo magkita. Nako, huwag ka nang malungkot. Friday naman ngayon. Inom tayo mamaya kahit konti. Salamat sa imbitasyon. Pero hindi talaga kaya. Bakit hindi pa rin siya nagre-reply sa akin? Pwede bang huwag mo akong istorbohin ngayong araw? Boss, hindi ko po kayo tinutu... Itong file na ibigay mo sa akin bago magbukas ng opisina bukas. Ang dami naman ito. Out na po lahat. Walang problema, boss. Mag-o-overtime ako ngayong gabi, matatapos ko yan. Anong nangyari? Pinag-overtime ka ba niya? Siyempre, ikaw. Huwag mo nang ungkatin. Grabe talaga ang mga kapitalista. Anong boss ang nagpapa-overtime ng Friday night? Sobrang ina. Na nga, wala bang girlfriend yung boss nyo? Saka lagi siyang mukhang masungit. Alam mo naman pala. Ang lakas din ng double standard mo, ah. Suksiyok-siyaw. Ikaw, Pasensya na, boss. saan mo ba nililinis? Suksiyok-siyaw. Sorry po, boss. Hindi ko sinasadya. Sorry po. Ako na lang. Boss. May kailangan po kayo. Ibigay mo sa akin ang WeChat mo. Buti na lang nag-prepare na ako ng work WeChat. Ano bang mga regalo ang usually gusto ng mga babae? Ha? Yung girlfriend ko pinilit ng boss nila mag-overtime. Bad trip talaga ang mood niya ngayon. Grabe, nagsisekret pa pala siya ng surprise para sa akin. Anong itsura ng mukha mo niya? Hindi naman para sa'yo to bibilhin. Siyempre naman, na-touch lang talaga ako. Sa panahon ngayon, bihira na yung boss na tulad niya, na sobrang bait, sa girlfriend. Kahit overtime yung girlfriend, concern pa rin siya. Boss, sobrang panalo ka talagang lalaki. Itong file na, i-proofread mo na bago magbukas ng trabaho bukas. Sige na. Alam ko pagod ka na rin sa overtime. Pumili ka ng mga regalong gusto ng mga babae. Ihatid mo na tapos umuwi ka na. Bukas ng umaga, pwede kang pumasok ng medyo late. Sige, salamat boss. Sandali lang. Bakit po, boss? Bakit hindi mo tinanong? Kung saan address ng girlfriend ko? Sandali lang, tatawagan ko lang girlfriend ko. Boss, CA lang ako saglit. Palaging nagmamadali parang bata. Hello, New. Kumusta na si Huahua sa trabaho? Bakit parang hinihingal ka? Ha, kanina kasi, boss namin, pinapahatid ako ng files. Bakit, may nangyari ba? Saan na ulit location ng company mo? Pinabili kita ng mga munting regalo, ipapahatid ko dyan. Ha? Hindi ko ba nasabi sa'yo, matagal na akong lumipat ng company. Nasa malayong bandang silangan ng city. Wag na lang siguro, okay lang. Walang problema, maghintay ka lang saglit dyan sa office. Madali lang naman ipapadala yung mga gamit. Bye, love you. I send ko na sa'yo yung location. Nasa east side ng city. Mag-taxi ka na lang papunta. I reimburse ko yung pamasahe mo. Sige po, boss. Hindi na kailangan ng reimbursement. East side lang naman yun. Sandali lang. Salamat sa pagod mo, ha? Pag nagkita tayo, saka na tayo magkwentuhan. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Salamat sa pagod mo, ha? Bukas na lang tayo magkita. Sige na. Pag natapos mo na, umuwi ka na. Ang galing ni Shuzong maglaro ah. Swerte lang siguro. Tara, punta na tayo.
Bakit si Social Gia mag-isa sa likod? Nalulungkot ka ba? Anong ginagawa mo? Hoy, hinawakan ko lang naman saglit, hindi naman kailangan mag-react ng ganyan. Yung boss nyo na si Shuzong, seryoso siya sa partnership ng dalawang kumpanya natin. Huwag mong gawing awkward, baka mapahiya pa ang dalawang kumpanya. Dinala niya ako dito para sa business meeting. Dahil ba talaga sa akin? Shu Yanshen, alam mo ba talaga kung anong ginagawa mo? Isang taong puro alak, babae, at pera lang ang iniisip. Hindi marunong rumespeto sa mga babae, at hindi makontrol ang sarili niyang utak na parang baboy. Boss ng kumpanya, malamang hindi rin maganda ang kultura sa opisina niyo. Ikaw, Bukod pa dyan, isang kontrata na 2 milyon. Tingin mo ba mahalaga sa akin yon? Bakit hindi ka pa sumunod? Hindi naman niya iniisip yon ng ganoon. Parang simula pa noon, siya pa rin yung mabait at makatarungang Yunyu sa alaala. Ibig sabihin, pwede ko rin ba siyang pagkatiwalaan at sabihin sa kanya ang lahat ng boss? Suksiyok-siyaw. Bilang isang babae, alam mo ba kung paano igalang at mahalin ang sarili mo? Ha? Kanina, si Lin Zonglo, bakit hindi mo siya tinanggihan? Kasi, ako. Suksiyok-siyaw. Hindi pa naman bumababa sa ganun ng level ang kumpanya natin na kailangan pang ibenta ng babaeng empleyado ang sarili. Para lang kumita, ganitong mga bagay, huwag mo nang ulitin next time. Naiintindihan ko na. Mauna ka na umuwi, huwag mo na akong hintayin. Sidpo, boss. Boss, pupunta kayo sa girlfriend nyo. Pag nakita niya yung bulaklak, siguradong matutuwa siya. Sana magustuhan niya. Buti na lang hindi ko nasabi. Pero parang lalo siyang napalayo ang tingin sa akin. Suksiyok-siyaw, ano ba talaga iniisip mo? Hindi pa tayo nagkikita ever. Tapos ngayon bigla akong pupunta sa bahay niya. Sana hindi niya isipin na masyado akong ata. Hay, wag na nga muna malaman ni Yunyu na ako pala si Shangguan Tihua. Wala siya sa bahay. Ang weird, nasaan na ang susi ko? Sayang naman kung walang mangyari sa pagpunta ko dito. Ilagay ko na lang ang bulaklak sa harap ng pinto niya. Bulaklak. Sino ka? Shangguan Kihua. Boss, Suksiyok-siyaw, bakit ikaw? ako. Bakit nga ba ako? Kasi dito ako nakatira eh. Boss, anong ginagawa niyo dito? Pumunta ako para bisitahin ang girlfriend ko. Dito ka ba talaga nakatira simula pa noon? Imposible naman. Ako, kakalipat ko lang dito. Pero, dati talaga may ate na nakatira dito. Nung umalis siya, ako na ang lumipat. Boss, gusto niyo bang pumasok muna? Hindi na, salamat. Boss, nakatira pala kayo sa tapat ko. May problema ba doon? Wala naman, nagugulat lang ako. Isang boss ng malaking kumpanya. Tapos ako, simpleng empleyado lang. Magkatapat pa. Tayo ng unit. Grabe naman. Ikaw isang unit lang ang inuupahan mo, pero buong compound, akin ang titulo. Ang yabang naman nito. Chengdo. Anong mga village meron sa Chengdo? Diyan ka na nakatira ngayon sa Chengdo. Anong village? Ang tunay na best friend, handang sumuporta kahit anong mangyari. Ikaw na talaga. Ngayon ko lang na-gets, para mapagtakpan ang isang kasinungalingan. Kailangan mo pang gumawa ng napakaraming kasinungalingan. Sino naman kaya to ng 10 oras ng gabi? Nakatitig ka na ba ng sapat? Alangan, boss. Matagal nang walang nakatira sa bahay ko, walang tubig, pwede ba akong makigamit ng banyo nyo? CJ, gamitin niyo lang.
Nandito ang ba... Sandali lang. Suksiyaw-ksiyaw. Relax ka lang, hindi ako interesado sa size ng bra mo na pambata. Ikaw. Balak mo bang hawakan ang mata ko buong gabi? Tanggalin mo na yan. Suksyaw-ksiyaw. Ano ba iniisip mo? Paano mo nagawa? Ay, Boss, anong nangyari? suksiyaw-ksiyaw, ipaliwanag mo nga, bakit may chopsticks sa banyo mo? Doon ka ba kumakain? Hindi, panglinis iyon ng baradong labab. Minsan kasi bumabara ang buho. Isang babae, bakit parang ang gulo ng buhay mo? Trabaho lang kasi walang oras mag-ayos. Ibig mong sabihin, inaabuso ka ng kumpanya? Hindi po, promise hindi po talaga. Bahala ka na. Siguradong mas pumangit pa lalo ang tingin niya sa akin. Manyak, ang first kiss ko. Bilang babae, alam mo ba ang self-respect at pagmamahal sa sarili? Isang babae, bakit parang ang gulo ng buhay mo? Hay! Suksyaw-ksiyaw, paano mo nagagawa? Palalain pa lalo ang tingin niya sa'yo. Nag-iisip ka pa ng meet-up. Ngayon, masama na lalo ang tingin niya sa akin. Pag sinabi ko pa ang totoo, baka pati trabaho ko mawala pa. Hay, wag na muna. Hintayin ko na lang na bumuti ang tingin niya sa akin. Saka ko na lang sabihin. Naku, late na ako. Magandang araw, boss. Dati, yung babae na nakatira dito, nakita mo na ba siya? Ha, Yung dating nakatira dito na babae, siya ang girlfriend ko. Nakita mo na ba siya? boss. Bakit hinahanap ng girlfriend mo? Kasi kami, nagkakilala lang online, hindi pa talaga kami nagkikita. Hindi pa kayo nagkikita pero kayo na? Paano kung hindi siya maganda? Magugustuhan mo pa rin ba siya? Tutu, paano kung maliit, mataba, at parang si Ruhwa? Magugustuhan mo pa rin ba siya? O kaya naman, kapag kamukha ko siya, magugustuhan mo pa rin ba siya? Tama na. Kahit anong hitsura niya, gusto ko pa rin siya. Pero, imposibleng magustuhan kita. Hindi pa rin posible. Gusto mo ba ako? Late ka na ng 20 minuto, mamaya, pumunta ka sa EA at siguraduhin mong magbayad ng multa. Ha? Ay nako, tama na. Sino bang empleyado ang hindi pinapahirapan ng boss? At saka, nagawa mo pang harap-harapan. Magkwento ng masama tungkol sa girlfriend niya. Pero grabe, anong klaseng swerte meron ka? Nagkataon pang sa tapat mo nakatira si boss. Kaso, ako nga yung girlfriend niya. Ano? Anong sinasabi mo? Sabi ko, ako ngayon. Oy, oy, oy. Tingnan mo nga kung sino yon. Hindi kaya siya yung girlfriend ni boss? Impossible. Bakit naman imposible? Tingnan mo yung babae. Ang ganda-ganda niya. Nyo, anong ginagawa mo dyan? Bakit? Kasama mo na nga akong kumain. Nagke-cellphone ka pa. Hindi naman. Pero ang bilis ni boss, grabe. Kanina umaga, tinanong pa kung ano itsura ng girlfriend mo. Tapos ngayon tanghali na. Grabe, Sabi ko, bossing, hinaan mo naman boses mo. Si boss, kumakain kasama girlfriend niya. Bakit ka ba galit? kasi ako nga yung hindi pa nakikita na girlfriend. Girlfriend. So shaw, nasisiraan ka na yata sa trabaho. Si boss, yung girlfriend niya. Tut, di ka maniwala, tingnan mo. Ikaw. Siya. Yung boyfriend mo online. Totoo pa lang si boss. Bakit di mo sinabi? Bossing na misis ka na pala. Ang dami mong swerte. Ayaw mo pa. Alam mo naman kung paano siya sa akin. Bossing na misis daw. Kung malaman niya talaga na ako yung girlfriend niya, nako, hindi lang love life, baka pati trabaho ko mawala. Sigurado akong gusto ka ni boss. Ang seryoso niyang tao. Pero binigyan ka pa ng kakaibang username online. Huang Fu Tai Niu. Shangguan Kui Hua. Ha. Oy, relax ka lang. Best friend kita, walang iwanan. Hindi ba yun yung isang maladyosang babae? Ako na bahala sa'yo. Oy, teka lang. Saan ka pupunta? Pasensya na, may tao na dito. Alam ko, may mga bagay na dapat sa pribado, usapan lang sinasabi. Kilala mo si Yan Shen. Yung sasabihin ko.
Baka mahirapan kang tanggapin. Si Yan Shen, lagi niyang sinasabi na gusto niyang maghanap ng babae para itago yung relasyon namin, pero hindi ako pumayag. Ibig mong sabihin, Huwag mo masyadong sisihin si Yan Shen, masyado lang siyang nagmahal. Gusto ko lang malaman mo ang totoo, para hindi ka na mag-aksaya ng oras sa kanya. may nililigawan ka na pala. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Huwag mo na alamin kung paano ko nalaman. Gaano na kayo katagal? Mahigit 1 taon na. Bakit pati ako, hindi mo man lang sinabi? Medyo espesyal kasi ang sitwasyon namin. Iniisip ko lang, Totoo pala talaga. Shu Yanshen, nasisiraan ka na ba? hindi ba normal lang ang makipagrelasyon? Bakit mo naman ako tinatawag na bali? Sa ganyang sitwasyon, kung totoong gusto mo siya, hindi naman imposible na tanggapin kayo ng pamilya. Bakit pati ako, hindi mo man lang sinabihan? Nagbabalak ka pa ng ibang babae para sa Shu Yanshen. Hanggang saan na ba ang narating mo sa pag-aaral mo? Alam ko naman, pero hindi pa kami nagkikita in person. Saka online lang naman to. Hindi naman ito kasalanan sa mundo. Ano bang dapat pagdesisyonan dito? Online lang naman. Hindi ba lalaki ang karelasyon mo? Paano naman mangyayari yon? Babae lang talaga ang gusto ko. Ate Pinsan, sino ba nagsabi sa'yo ng kung ano-ano? Ate, hindi naman siguro. Umalis ka na nga dyan. Siya nga yun. Zui Suxiaoxiao. Boss. Ang sakto naman. Sige, magsalita ka. Sino nagbigay ng lakas ng loob sa inyo? Na mag-imbento ng kwento sa harap ng pamilya? Sinabi mo pa ako. Boss. Pakinggan mo muna paliwanag ko. Misunderstanding lang talaga to. Misunderstanding. Sorry, boss. Ako po yun. Alam ko na nga ikaw na naman. Kanina kasi, naglaro kami ng truth or dare. Kasalanan ko po lahat. Pasensya na po sa abala. Sorry, boss. Kumakain lang tayo, nagagawa nyo pang maglaro ng walang kwentang laro. Mukhang sobrang luwag ng trabaho nyo Kung ganyan kayo kaluwag, ngayon na, bumalik kayo sa opisina. At tapusin nyo lahat ng report para ngayong buwan. Ngayong buwan, 1 linggo yon na trabaho. Sige po, boss. Pupunta na kami. Ang dami naman ito. Kailan kaya natin matatapos to? Tama na ang reklamo. Kasalanan mo rin yan, hindi ka nakinig sa akin noon. May lakas ka pa talagang magsalita tungkol sa kanya. Para naman sa'yo yun, ipinagtanggol lang kita. Hayaan mo na, sino ba mag-aakalang? Yung maganda pa lang yun ay pinsan ng boss? Tsaka nakita na. Niya ang message mo, bakit hindi ka pa rin yan i-replyan? Kanina kasi, may inaasikaso lang kami ni Ate Pinsan habang kumakain. Huahua, anong ginagawa mo? Ako. Siyempre, pinapagalitan mo na naman ako at pinapa-overtime. Assistant mo na nga ako halos. Hindi mo lang talaga ako nakikilala. Totoo ba yan? Tapos na. Paano nangyari yun? Ang dami-dami nito. Ang bilis mo lang natapos. Siyempre, hindi ko kayang tapusin mag-isa. Pero may tumulong sa akin. Si Zoe, kita tayo sa Lunes, ha? Ikaw. Nag-cheat ka Ang bilis talaga ni boss. Isang gabi lang, natapos niya lahat. Tama na. Akala mo ba kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok sa kumpanya natin? Gusto ko lang naman gumamit ng CR. Ay, akala mo public toilet ang opisina namin? Umalis ka na nga dyan. Ang dumi ng suot mo. Baka magdala ka pa ng sakit dito. Ikaw, alam ba ng boss mo ginagawa mo? Karapatan mo bang banggitin ang boss namin? Buti nga hindi ka. Pinaalis agad ng boss ko. Gusto mo mag-cur? Sa labas, sa kanto, bahala ka na. Tutal. Pulubi ka lang naman, wala ka nang dapat ikahiya. Ikaw, front desk ka lang. Ang dami mo pa. May mali ba sa sinabi ko? Suksiyaw-ksiyaw. Huwag mong isipin na dahil assistant ka ng boss, pwede mo na ako utusan ng basta-basta. Front desk ako. Hindi mo ako boss dito. Ate, assistant ka ng boss mo. Opo, Lola. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Mabait po ang boss namin. Gusto niyo po ba mag-cur? Samahan ko po kayo. Suksiyaw-ksiyaw. Ang tapang mo, hindi ka nagpaalam sa front desk. Basta-basta mo na lang pinapasok ang iba. Pare-pareho lang. Tayong walang mas mataas o mas mababa sa atin dito. Pero sana, kapag pinapahirapan mo ang isang matanda, maisip mo rin ang mga lola't lolo mo, magpakabuti ka naman.
Ikaw. Lola, dito po tayo. Pasensya na po kanina, nabigyan ko pa kayo ng abala. Ay naku, hindi naman abala yon. Lahat naman ng tao may pangangailangan, lalo na po kayo, matanda na. Kung kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Narinig ko kanina, mabait daw ang boss. Siya na yata ang pinakamabait at pinakamatino kong nakilala. Handa siyang mawala ng milyon-milyong kontrata para lang protektahan ang babaeng empleyado. Dahil lang may balak ang kabilang boss sa empleyado namin. Kung ganun pala, mukhang gusto mo siya. Ako? Naku, hindi ko kaya. Hindi niyo kasi kilala ang boss namin. Sobrang seryoso niya. Kapag hindi nagagalit, okay lang. Pero pag nagalit, parang nagyayelo ang buong opisina. Parang nagyayelo ang buong opisina. Parang nagyayelo ang buong opisina. Naku, naiisip ko pala. Kinakabahan na ako. Boss. Suksiyaw-ksiyaw. Hindi ka sa pwesto mo habang oras ng trabaho. Ayusin mo ang sarili mo dyan. Tapos pupunta ka pa dito para siraan ako sa iba. Boss, nagkakamali po kayo sa akin. Ang totoo kasi, Lola. Bakit po kayo nandito? Lola. Kaya po kasi kanina, nagsalita ako ng masama tungkol kay boss sa harap ni Lola. Lola. Bakit po kayo magkasama? Huwag mo nang pahirapan si Xiao Xiao. Dumaan lang ako dito kanina, gusto ko sanang mag-ker. Pero yung receptionist, pinahirapan ako. Buti na lang itong si ate, matapang at prangka. Tinulungan ako, kaya ako nakapasok. Sino yung receptionist na yon? Sabihan mo, hindi na niya kailangang pumasok bukas. Sige po, aayusin ko na. Hindi naman kailangang madaliin yan. Ang tagal ko na kasi, hindi nakakapunta dito sa kumpanya. Samahan niyo muna akong mag-ikot dito. Lola. Kung gusto niyo pong mag-ikot, ako na lang po ang sasama sa inyo. Siya. Mukha namang suplado at matigas ang mukha ng batang yan. Ano namang saysay na samahan niya ako. Mas okay pa. Katulad ni Xiao Xiao. Maunawain at mabait na dalaga ang kasama ko. Sige, una na ako. Bumalik ka rito. Narinig ko kanina na sabi si Yanshan natin, mabait at matuwid. Mukhang okay ka naman sa kanya, no? Lola. Ako po. Ewan ko ba, pero sa unang tingin pa lang kita, nagustuhan na kita agad. May boyfriend ka na ba? Ako po. Sabihin mo lang kung anong totoo. Si Lola ang bahala sa'yo. Lola, tama na po. May girlfriend ka na pala. Kailan pa nangyari yan? Bakit hindi ko alam, Lola? Mahigit 1 taon na po kaming magkarelasyon. Nasa abroad po kami noon. Hindi maganda na dalhin siya agad dito para ipakilala sa inyo. Pero sa susunod na pagkakataon, siguradong dadalhin ko siya dito para makilala nyo. Lola, mahal na mahal ko po ang girlfriend ko. Ikaw talaga, may girlfriend ka na, hindi mo man lang sinabi kay Lola. Sige, sige. Basta masaya ka, suportado ka ni Lola. Pero sa nanay mo, Huwag kang mag-alala, Lola. Alam ko kung anong dapat gawin. Lola, mahal na mahal ko po ang girlfriend ko. Tama na. Sasabihin ko na sa'yo ngayon, kahit ano pa itsura niya, gusto ko siya. Pero imposibleng magustuhan kita. Eh ako nga ang girlfriend niya. Bakit ba siya nagkakamali ng akala? Huwa-huwa, yung assistant ko, mukhang may gusto siya sa akin, at ngayong hapon, napalapit pa, siya kay Lola, kung hindi ko pa sinabi, na may relasyon na tayo, baka pinilit na ni Lola na maging kami. Pwede bang hindi ko alam na siya pala si Lola mo? Kailangan na nating magkita, tapos ipakikilala kita kay Lola. Huwag kang mag-alala pag nakita ka ni Lola, siguradong mas magugustuhan ka niya. Sa tingin mo, kumusta naman yung assistant mo? Eh siya, medyo maganda lang naman. Pero madalas pabigla-bigla, at medyo clumsy, para lang siyang inosenteng babae. So ganun pala tingin niya sa akin. Walang kwenta. Huwa-huwa, huwag kang mag-alala, ikaw lang ang gusto ko, kailan ba tayo magkikita? Dapat na ba akong sumu? Bakit? Anong nangyari? Anong bakit? Malapit ng manakawan ng bahay nyo.
Sino kasama niya? Anong pakialam ko doon? Paano namang walang pakialam? Girlfriend ka niya, di ba? Baka hindi na rin magtagal. Ha? Tama na ba ang tawa mo? Sorry, Bes. Sobrang nakakatawa talaga. So ngayon si boss, hindi lang iniisip na gusto mo siya. Akala pa niya isa kang inosenteng babae na sinusubukang akitin siya, tapos nagsumbong pa siya sa'yo. Sa akin lang, kung ganyan na rin lang ang tingin ni boss. Imbes na maghintay ka lang, mas mabuti pang ikaw na ang gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan. Paano? Tingnan mo siya. Maganda ba? Maganda. Pinakamahalaga. Alam mo naman ng mga lalaki, mas gusto nila yung medyo malambing at mahinhin. Tingnan mo ang sarili mo, wala kang ka-woman-woman sa katawan. Woman. Ngayon, panoorin mo ako. Itong sexy secretary look na to. Sigurado ka bang okay to? Parang may mali yata. Kaya mo yan, laban lang. Yan Shen kuya. Sino siya? Ang assistant ko. Yan Shen kuya. Sa kumpanya nyo, kahit sino na lang ba tinatanggap itong suot mo? Parang hindi ka naman mukhang matinong tao. Ano ba yung damit na suot mo? Ito kasi. Ito talaga ang pang-araw-araw kong porma. Ayaw po ba ni boss? Parang kinamot ng pusa ang boses mo. Magsalita ka ng maayos. Sinubukan ko lang ang bagong porma. Hindi pa ako sanay magsuot ng high heels. Yan Shen kuya. Kakauwi ko lang ng bansa. Sakto, wala akong kasama mag-mall. Pwede kaya assistant mo na lang sumama sa akin mag-mall. Ah, ako ba? Pwede naman. Magpalit ka muna ng damit bago ka lumabas. Simula ngayon, huwag mo na ipapakita sa akin na suot mo ulit yung damit na yan. Naiintindihan ko na. Kasalanan mo talaga, ikaw pa nagbigay ng ideya. Bakit? Anong nangyari? Hindi mo ba alam kanina si boss? Nahuli niya ang eksena nyo. Ang sweet at nakakakilig kaya. Nagka-physical contact na kayo. Ayan na nga, dumating na. Naku, huwa, may problema. Parang nagsimula na yung pa-cute na si Little White Lotus. Mang-akit sakin, pero huwag kang mag-alala. Pinatalsik ko na siya palabas ng kumpanya. Monday. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Su Xiao, alam mo ba kung sino ako? Samahan mo akong mag-mall. Pinaghintay mo pa ako. Gusto mo bang ay patanggal ko? Kayo ni Yan Shen kuya. Ay, sino ka ba? Ako ang fiancé ni Yan Shen kuya. Fiancé. So, ikaw pala. Ikaw ang fiance niya. Bakit hindi sinabi ni boss sa amin? Ano bang posisyon mo? Bakit kailangan sabihin ni Yan Shen kuya sa Tsaka, matagal nang magkaibigan ang pamilya namin. Lalo na ako at si Yan Shen kuya. Magkababata kami. Matagal na niya akong hinihintay na bumalik ng bansa. Pero narinig ko, may girlfriend na si boss. May girlfriend na raw. So, ano ngayon? Pampalipas oras lang naman yun. Sa mga pamilya naming malalaki. Ang mahalaga, sino ang nasa tabi sa huli. Pare-pareho naman tayong babae. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang mga paandar. Kahit anong mangyari, kung gusto ni Yan Shen kuya o hindi, isang salita ko lang. Pwede kitang gawing alalay ko. Ikaw. Miss Lin, kailan tayo aalis? Buti alam mo ang lugar mo, sumunod ka na. Xiao. Baka tama si Lin Wan. Ako at siya. Parang langit at lupa ang agwat. Itong nararamdaman ko. Simula pa lang, hindi ko na dapat inasa. Ay, oo nga pala, bigla kong naisip kainin ang dessert sa cake shop ni Lida. Pakibili mo na lang pabalik, tsaka, yung dorayaki sa North Seat at crab bun sa South Seat. Hindi ba kakagaling lang natin mag-mall? Bakit hindi ka bumili kanina? Gusto ko ngayon, ayoko pumunta. Sabihin ko na lang kay Yan Shen kuya. Yan Shen kuya. Nakakainis ka na talaga. Su Xiao, anong ginagawa mo? Su Xiao, bitawan mo ako. Anong ginagawa niyo dyan? Yan Shen, bakit kamay ko lang ang hinawakan mo?
Bitawan mo nga. Bakit kayo nag-aaway? Sobrang nang-api na siya. Kahit pa fiance mo siya, hindi naman tama na apihin niya ako ng ganun. Anong fiance? Sinabi niyang fiance mo siya. Alam ko namang hindi dapat ako Ako na lang ang magre-resign. Sino nagsabing fiance ko siya? Ha? Umuwi ka muna at mag-ayos. Mamaya, sumama ka sa business trip ko. Isama mo na rin ang gamit ko. Ibig sabihin, hindi mo ako tatanggalin? Kailan ko ba sinabi na tatanggalin kita? Salamat, boss. Sandali lang. Pahiran mo ang mukha mo. Salamat, boss. Siguro dahil assistant niya ako. Hindi niya matiis kaya. Hindi ko inakalang unang punta ko sa bahay niya. Ganito pa ang dahilan. Ito ang regalo ko sa kanya. Hindi ko akalain, dinala niya pa ito pabalik ng bansa. Ganito pala ako sa paningin niya. So, ito pala ang sinasabi niyang regalo para sa akin. Lahat ng ito, mga simpleng bagay lang na binigay ko sa kanya. Pero para sobrang mahalaga nito sa kanya. Ang nararamdaman namin, seryoso pala siya. Pero ako, niloloko ko lang siya. Suksyaw-ksyaw, nasaan ka na? Malapit na po, boss. Hintayin mo ako, hintayin mo ako. Bakit ikaw? Nasaan si boss? Ang bagal mo kasi. Kanina pa umalis si Yanshen kuya. Pasensya na. Puno na ang kotse. Bagahin na lang ang kasya. Paano ako? Bahala ka na. Kung hindi mo kaya, tumakbo ka na lang. Ikaw talaga. Mag-drive ka na. Miss, magta-travel ka ba ng ganitong oras? Hindi. Mag-work trip lang ako. Naghihintay ng mga kasama ko. Work trip pala. Gabi na, tapos sa liblib pa kayo pupunta. Puro puntod sa paligid. Baka may multo, mag-ingat ka. Kuya driver, wag mo naman akong takutin. Kuya driver, hindi ba dapat liliko tayo dito? Palagi akong dumadaan dito. Diretso mas mabilis. Ganun ba? Kuya, bigla akong sumakit ang tiyan ko. Pwede bang huminto muna tayo, magkaralang ako. Sa lugar na to, walang seat. Malapit na tayo. Tiisin mo na lang sandali. Hindi na kaya, hindi ko na mapigil. Para po, dali. Naku naman, ikaw talaga. Boss, tulungan mo ako. Suyanshe, sana huwag mo akong biglain. Miss, Suyanshe, sila dalawa. Isa hindi nagbayad ng pamasahe, tapos itong isa nanakit pa ng tao. Dapat talaga tulungan mo akong ipakulong yung dalawa. Grabe naman, sobra na yan. ikaw nga tong sa gitna ng wala, hinabol mo pa ako. Hindi ka nagbayad ng pamasahe, kaya normal lang na habulin kita. Bakit kung ano-ano pa sinabi mo sa loob ng sasakyan? Natakot lang ako baka kabahan ka, kaya pinagaan ko lang yung usapan. Kuya, lalo lang naman nakakatakot yung mga sinabi mo. Sige na, tama na. Nagka-misunderstanding lang naman kayo. Ganito na lang, bayaran nyo na lang pamasahe at medical expenses ni kuya. Tapos pumirma kayo ng isang kasunduan. Pwede na kayong umuwi. Sige po, saan pipirma? Illegal na kotse, kinidnap si Suksyaw-ksyaw. Ano bang pumapasok sa isip mo? Sobra ka na kasi sa panonood ng mga short drama, ano? Natakot lang naman talaga ako. Bakit di ka pa sumas? Oh, Sapat na ba ang kakatingin mo?
Boss, kahit ano pa man, salamat pa rin sa... Huwag mo nang intindihin. Kahit sino naman ililigtas ko rin. Oh, Kuya Yanshen, ayos ka lang ba? May mga tao talaga, parang malas. Sumakay lang ng kotse, nadamay pa si Kuya Yanshen sa pulisya. na, kung ako at lahat tayo ang sumabay, di sana nangyari to. Ikaw talaga. Kuya Yanshen. Tingnan mo, araw-araw kanyang binibigyan ng sakit ng ulo, dapat talaga tanggalin na siya. Tama na, Lin Wanru. Bakit ka nga ba nandito? Sa lugar ng business trip namin. At bakit mo pa iniwan si Suk Xiao? Kuya Yanshen, kasi hindi na talaga kasya sa kotse noon. Kung hindi ka dumati, kasya sana si Suk Xiao. Ikaw ang kumuha ng upuan ni Suk Xiao. Isang upuan lang naman yun, mas mababa pa ba ako sa isang empleyado? Si Suk Xiao ay personal assistant ko. Samantalang ikaw mula noon hanggang ngayon, anak ka lang ng business partner ko. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideya na pwede kang basta-basta makialam sa internal affairs ng kumpanya namin. Para sa akin, outsider ka lang, at pag inaapi mo si Suk Xiao, ako rin ang inaapi mo. Kuya Yanshen, huwag ka namang magbiro. May tao ba dyan? Ihatid niyo si Miss Lin pababa ng ligtas. Ayoko umalis. Kuya Yanshen, ayoko umalis. Miss Lin, pakiusap. Boss, mauna na po akong bumalik sa kwarto. Sandali lang, sumama ka muna sa akin. Hindi na kailangan, boss. Ang liit lang ng sugat na to. Matulog lang ako, okay na to. Ang dami mong sinasabi. Parang hindi naman siya kasing sama ng iniisip ko sa akin. Siguro hindi naman niya ako gaanong ayaw. Mamayang gabi pag uwi mo, huwag mong basain ang sugat. Ay, Opo, boss. gaano mo balak tagalan yan? Boss, matagal mo na ba talaga akong ayaw? Suk Xiao, ano na naman yang mga kalokohan mong iniisip? Ha? Naalala ko sinabi ko na sayo. May girlfriend na ako, itigil mo na yang mga pa-cute mong plano. Alam ko, wala naman. Hindi kita gusto, hindi rin kita ayaw. Kasi hindi ko naman ugali na mag-aksaya ng emosyon sa mga taong hindi naman mahalaga sa akin. Nasa banda roon ang pinto. Hindi talaga ako mag-aksaya ng emosyon sa mga taong hindi mahalaga sa akin. Buwisit na lalaki. Sabi mahal daw, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakikilala, tapos puro pa sarcastic ang trato sa akin. Hay, wala na, assistant niya kasi ako. Ikaw, Napansin ko ang daming lamok dito. Nagdala ako ng pangontra sa lamok para sa'yo. Walang pabango to sa loob. Hindi ka mag-a-allergy kapag ginamit mo. kailan ko ba sinabi sayo na allergic ako sa pabango? Hindi ba pwedeng sobrang maingat lang ako sa trabaho? Lahat gusto ko nakahanda na agad. May iba ka pa bang kailangan, boss? Kung wala na, aalis na ako. May regla ka ba? Sabihin na lang natin. Boss, handa na ang sasakyan. Pero nitong mga araw sa bundok, hindi masyadong maganda ang panahon. Madalas umuulan. Pagkatapos nating tingnan ang villa sa tuktok, bumaba na tayo agad. CJ. Hindi pa bumaba si Assistant Su. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Hayaan mo na lang siyang magpahinga sa hotel. Grabe ang lakas ng ulan. Hindi ko alam gaano nakatagal umuulan. Boss. Boss. Ang weird, nasaan na siya? Bakit? Tingnan mo, ganito kalakas ang ulan. May nangyari ba? Assistant Su, buti nandito ka na. Parang may nangyari kay boss. Ano nang sabi mo?
Si boss, siya mismo nagmaneho ngayon, papunta sa villa sa tuktok ng bundok para mag-inspeksyon. Hindi inaasahan na ganito kalakas ang ulan. Kausap ko lang ang staff sa tuktok. Kinumpirma nila, nag-drive na pabalik si boss. May problema ba sa ulan? Assistant Sue, hindi mo ba alam? Madalas bumabaha nitong mga araw. Pwedeng magdulot na pagguho ng lupa. Dali, kontakin si boss. Wala nang contact kay boss. Wala nang may alam kung nasaan siya ngayon. Hindi mangyayari yon. May paraan pa, sigurado. Wahwa, kahit magkalayo tayo ng milya-milya, pwede pa rin nating i-share ang lokasyon natin. Ibig sabihin, kung saan ka man gumagawa ng kalokohan, alam ko na. Noon, yung api na yon, nung nalaman ko ang totoong identity ni Xuyanshen, pinatay ko ang location share. Ngayon, umaasa na lang ako na hindi pa niya pinapatay yon. Nahanap ko na. Sumama ka sa akin. Assistant Sue, hindi naman natin alam ang eksaktong lokasyon niya. Sigurado ka ba na tama ang pupuntahan natin? May iba pa ba kayong paraan? Kung ayaw niyong may mangyaring masama kay boss, sumama na kayo sa akin ngayon. Suzong. Boss. Suzong. Xuyanshen. Suzong. Tingnan niyo, yun ba ang sasakyan ni boss? Wala siya sa loob. Dali, hindi siya makakalayo. Hanapin na natin siya ngayon. Xuyanshen, kailangan mong mabuhay. Xuyanshen. Xuyanshen, nasaan ka ba talaga? Ganito kalakas ang ulan, bakit ka lumabas? Alam mo bang delikado? Xuyanshen. Pwede na nating tawagan sila para sunduin tayo. CJ. Ano ba talaga, sinagip mo ba ako? O dumagdag ka lang sa problema? Nahanap na namin ang sasakyan. Kasalanan mo rin kasi kung bakit ka naglakad-lakad. Nagkahiwa-hiwalay tuloy kami. Kanina, nag-ikot ako sa bundok. Nagstay ako sa kotse buong mukhang wala namang panganib. Alaynan, CJ. Pero, gusto ko lang malaman. Sino ang nagbigay sa'yo ng kumpiyansa na aakyat ka lang sa bundok tapos mahahanap mo na? Boss, narinig mo na ba ang tungkol sa mga multo at espirit? Ang sabi, ang mga multo at espirit, alam ang iniisip mo, alam ang gusto mo. Sabi nga, sa kagubatan may mga nilalang din. May kilala nga ako. Kung gusto mo pang magstay sa kotse, huwag mo na lang akong kausapin. Hay nako, 1 taon na tayong magkarelasyon. Hindi mo pa rin alam na takot ka sa mga ganyang kwento. Tulungan mo ako. Ang awkward naman bigla. Boss, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Relax ka lang, wala akong interes sa flat mong katawan. Ikaw. Hindi ako giniginaw. Isuot mo na, matulog ka na ng maaga. Bukas kailangan pa nating kontakin ang rescue. Ayoko. Ma, huwag kang umalis. May lagnat na ako. Xuyanshen. Xuyanshen. Kaya mo pa ba? Malapit nang mag-umaga. Giniginaw ako, ang lamig. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi ko akalain na ang dati mong malamig na ugali kapag natutulog ka pala, ang bait mo pala. Magandang umaga. Boss, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kagabi, nagkalagnat ka. Kaya nga, Kagabi, sobrang emergency talaga. Pinaniwalaan ko ang sinabi mo. nagagalit ba siya? Lil Xu, ayos lang po ba kayo? Nandito kami para iligtas ka.
Kahit na tungkol dito, nasabi ko na ito ng ilang beses. Pero tingin ko, kailangan pa rin kitang paalalahanan. Kalimutan mo na lang ang nangyari kagabi. Yung mga hindi dapat isipin, huwag mo na ring pangarapin. Gusto niya yatang maglagay ng distansya sa akin. Kapag nalaman niya na ako pala si Shangguan Kihua, sigurado madidisappoint siya. Bakit ka nandito? Kahapon, nung nalaman ko ang balita, nagmadali akong pumunta dito bilang private doctor. Dapat lang naman talaga yon, di ba? Narinig ko, nagkalagnat ka kagad. Buti na lang, bumaba na ang lagnat mo. Ayos lang ako. Mamaya, check up ko rin siya. Ako, hindi na kailangan. Ayos lang, Miss Sue. Kagabi, tinulungan mo kaming hanapin si Alex. Nailigtas mo ang pinagkukunan ko ng kabuhayan. Dapat lang na i-check up din kita. Pero, dapat mo talagang pasalamatan si Miss. Kagabi, nung nagkaproblema ka, wala talagang makakontak si Miss Sue pa rin. Ang mabilis na nakahanap ng kinaroroonan. Parang may gift ka, eh. Swerte lang talaga. Hindi naman ako girlfriend ni boss. Paano ko naman malalaman ang location niya, di ba? Hello, Ma. Sabi ko na sa'yo pag nagtatrabaho ako. Huwag mo akong padalhan ng kung ano-anong Hindi ko yan papatulan. Hindi ko pa nakita na naging ganito kakaalaga sa iba. Bakit? Nagugustuhan mo ba? May girlfriend na ako. Alam mo naman yon. Hindi mo pa nakikita kahit minsan. Paulit-ulit pang tinatanggihan kang makita. Yung misteryosang dalaga na yun. May dahilan naman siya kung bakit gano'n. Minsan kasi, may mga tao talaga, nakapako sa mga bagay na parang wala lang. Nakakalimutan na yung mga taong nandyan lang sa tabi. Huwag mo akong sisihin na hindi kita sinabihan. Kanina, yung tingin mo, nasa kay Miss Sue lang talaga. Impossible. Hindi na ako magkakagusto sa iba pang tao. Mas masakit pa minsan. Yung hindi mo maintindihan ang sarili mong nararamdaman kaysa sa mga lalaking manloloko. Ang lakas ng ulan, bakit ka lumabas? Alam mo bang delikado yon? Suyan siya. Magandang umaga. Hindi talaga pwede mangyari yan. Wala namang pinagkaiba, pareho lang din ang ending. Mas mabuti pa siguro ngayon ko na linawin lahat ng hindi pagkakaintindihan. May na-miss ba akong chismis? Ay, umalis ka na nga. Ngayon, parang buhay at kamatayan na lang ang kapalaran ko. Narinig ko kasi. Nung nag-out of town kayo, ikaw at si Shuzong na-trap daw sa bundok, magdamag kayong dalawa lang. Wala ba talagang nangyari? Zeuhi, ano ba talaga ang tumatakbo sa utak mo? Wala naman talaga, promise. Isang lalaki, isang babae. Magkasama buong gabi. Wala talagang nangyari, sabi ko na eh. Bantayan mo yung sinasabi mo. Pag narinig to ni boss, yari na ako. Wala naman akong maling sinabi Kayo naman ni Shuzong, parang kayo na talaga. Pag narinig niya, mas maganda, maliwanagan na lahat. Hindi mo na kailangan magtiis na magka-crush lang. Paano mangyayari yon? Hindi ko naman talaga type ang mga katulad niya. Hindi ko naman talaga type ang mga katulad niya. Masyadong maraming arte tapos laging masungit. Araw-araw pa nagpapa-overtime. Talagang kapitalistang walang puso. Ganun ba? Boss, pakinggan mo muna paliwanag ko. Yung kapitalistang walang puso. Hindi ako nagsabi nun. Siya ang may sabi. Boss, ang ibig kong sabihin, imposible naman na kapitalista. Walang puso ang boss natin. Ang boss natin, sobra. Talino, tapak, matangkad, gwapo. At, Tapos ka na ba? patay. Tapos na. Ayusin mo muna lahat ng files na to bago ka umuwi. Sa wakas, tapos na rin. Patay. Suyan siya. Hindi ba't 8 o'clock dapat magsisimula ang proposal ni Xuzong? 10 o'clock na, nasaan na siya? Narinig ko kay Xuzong, matagal na siyang may ka-chat online na girlfriend. Ganun ba? Pero wala pang nakakakita kahit isa. Baka naman pangit yung bride, kaya hindi na nagpakita. Boss, ganitong oras na po, ang dami pa ring bisita, maghihintay pa ba tayo? Kuya, pakibilisan po ng konti. Sorry po, sorry. Ikaw ba yung world-class pianist na si Luan Kim? Ang swerte ko naman, dito pa kita nakasalub. Super fan ako ng mga concert mo. Salamat.
Hindi ko akalain na dito pa makakakita ng ganito kasikat na pianist. Siguradong importante kay Xuyanshen ang pagkikita namin ngayon. Yanshen, na-late yung flight ko. Matagal ka na bang naghihintay? Lu Wanking. Bakit ka nandito? Siyempre para makita ka. Ang tagal nating hindi nagkita. Miss na kita. Grabe, girlfriend pala ni Shuzong ang world-class pianist na si Lu Wanqing. Kaya pala kahit ang tagal maghintay ni Xus, gusto pa rin niyang mag-propose. Ang perfect nilang dalawa, sobrang bagay talaga. So, hindi pala ako ang hinihintay niya. Suksiyaw-ksiyaw. Ganon siya kagaling na tao. Imposible naman magustuhan niya ang isang simpleng babae lang na tulad mo. Baka naman. Ginawa ka lang niyang libangan kapag walang ginagawa. Guni-guni ko lang ba to? Yanshen, kinakausap kita. Nagkakamali kayo. Hindi si Lu Wanking ang girlfriend ko. Hindi rin siya ang gusto kong pakasalan. Kaibigan ko lang siya. Kakauwi lang niya ng bansa. Tama. Narinig kong magpo-propose si Yanshen ngayon, kaya sinadya kong pumunta. Ayokong magkaroon ng maling akala ang lahat. Miss Su, natanggap na po ng Young Master namin ang feelings niyo. Gusto niyo po bang magpahinga muna? Iasikaso namin kayo. Boss, sinabihan na rin tayo ng venue. Mag-close na raw sila. Dito na siguro siya lumipat ng bahay. Kailangan ko siyang kausapin ng harapan para malinawan lahat. Sino hinahanap mo? Pwede po bang magtanong? Honey, sino yang kumakatok? Kaya pala ayaw niya akong harapin. Busy pala siyang mga liwa. Ang tagal niya na pala akong niloloko. Sino ba talaga hinahanap mo? Pag hindi ka nagsalita, tatawag na ako ng pulis. Baliw ka ba? Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Manloloko lang talaga siya. Huwag ka nang umiyak. Xiao. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nangaliwa siya. Ha? Nandoon pa siya ngayon sa rooftop ng Huaxing Building. Nag-propose siya sa ibang babae. Pero hindi ba kayo dapat magkita ngayon? Yung fiance niya ay si Lu Wanqing, yung sikat na batang pianist. Maganda na, talented pa. Feeling ko pinapunta lang niya ako para ipamukha sa akin ang realidad. Sobrang sama naman nun. Oo nga. Ngayon, kailangan talagang tignan ang ugali ng lalaki. Kanina nga, may isang pervert na kumatok sa pinto. Mukhang disente pa man din. Pagkabukas ng pinto, biglang sumugod papasok. Kung hindi lang ako nasa bahay ngayon, baka napahamak ka na, besh. Nakakatakot talaga. Kayong dalawa, ha? Andito pa ako, disi. Pero Xiao, anong plano mo ngayon? Parang siya pa rin ang boss nyo, di ba? Siyempre, hiwalay, resign. Hello. Si Xu Yanshen lasing na lasing sa bar. Ikaw yung assistant niya, di ba? Pumunta ka raw sa nightlife bar. Hello. Xiao, huwag ka na sigurong pumunta. Gabi na. Babae ka pa naman, pupunta ka pa sa bar. Delikado yan. Tama. Hayaan mo na. Pag may nangyari sa kanya, ako pa ang mapapagalitan bilang assistant niya. O baka naman. Relax ka lang. Nakalimutan mo na ba kung anong negosyo ng pamilya namin? Ikaw nga ang assistant ni Yanshen. Oy, grabe. Si Yanshen, may ganyang kagandang assistant, pero nakikipagrelasyon lang online. Boss. Yanshen. Swerte mo talaga sa babae, sayang kayo, baka naman pwede tayo na lang. Mas mabuti sigurong mag-ingat ka sa sinasabi. May girlfriend siya, no? Yung girlfriend niya nga, online lang at hindi pa nagkikita. Girlfriend pa rin yun? Si Yanshen lang talaga ang tanga. Nagpakatapat pa. Ayun, naghintay buong gabi. Hindi rin dumating yung babae. Gaksing. Bakit ka nandito? Akala mo ba gusto ko dito? Ano? Wala. Sinundo lang kita pa uwi. Tutal, bukod sa girlfriend mo, wala ka namang interes sa ibang babae. Baka pwede mo na lang ibigay. Sa akin yung maganda mong assistant. Mukhang wala nang ginagawa ang pamilya Gunyo lately. May oras pa kayong bantayan ang mga tao ko. Kapag hindi mo iningatan ang bibig mo, makikipag-usap ako sa pamilya Gu tungkol sa proyekto sa South Asia. Bibigyan kita ng ticket pa South Asia, doon ka na lang. Tara na. Isama mo na yung maganda mong assistant pa uwi. Hindi mo naman siguro kayang tiisin na umuwi siya mag-isa, di ba? Sobrang saya mo nung nag-propose ka. Hindi ko maintindihan kung bakit. Malungkot ka ngayon.
Suksiyok-siyaw. Kung ikaw, anong gagawin mo kung niloko ka ng boyfriend mo? Ano pa nga ba? Ganyang klaseng tao, bakit papapatagali? Hiwalay agad. So, alam mo rin na mali ka sa akin. Mapapatawad mo ba siya? May mukha ka pa bang humingi ng tawad? Patawarin? Ano pang ipapatawad? Ganyang klaseng lalaki, hindi ko papatawarin. Paano kung mahal mo pa rin siya? Kahit mahal ko pa, hindi ko mapapatawad ang ganong klaseng panlulok. Hindi siya worth it. Bakit ka ba galit na galit? Kasi yung ex ko, ganyan din, niloko ako. Ano tinitingin-tingin mo diyan? Hindi ko dapat iyakan ang ganong tao. Mag-grab ka na lang. Nahihilo ako. Xiao Zawi, inom tayo mamayang mag-celebrate tayo, magpakasaya. Malaya na ulit ako. SHH, hindi mo ba napapansin, parang wala tayo sa sarili ngayon? Ang simple lang ng trabaho, hindi pa magawa ng tama. Para saan pa kayo? Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Ibigay sa iba. Nakahanap ng maganda, tapos hiniwalayan ako. Ano pang ikinagagalit niya? Hiwalay na nga. Saan ka pupunta? Gusto mo bang mapahamak? Kung matapang ka, paalisin mo ako. Ang pangit ng proposal mo. Umalis ka na. Bakit ka pumasok? Pipirma lang. Anong klaseng ugali yan? Boss, kailangan ko po ng pirma niyo sa trabaho ko. Pakipirmahan na. Hindi ba ikaw ngayon? May itatanong sana ako. May nasabi ba akong kung ano kagabi? Boss, ang dami mong sinabi kagabi. Paano ko malalaman kung alin doon? Yung mga hindi dapat sabihin. Meron ba? Boss, magaling ka naman sa babae. Siguro lahat ng dapat sabihin, nasabi mo na. May mga bawal pa ba sa'yo? Suksiyok-siyaw. Sabi ng girlfriend ko, masarap daw ang cake dito. Salamat pala sa paghatid sa akin kagabi. Boss, kung gusto ng girlfriend niyo, bakit sa akin niyo ibibigay? Suksiyok-siyaw, bakit parang galit ka? Sino ba naman ako? Empleyado lang. Hindi ko kayang tanggapin ang cake na bigay ni boss. Ikaw, Boss, kung may girlfriend ka na, doon mo na lang ibuhos ang atensyon. Huwag ka nang magbigay ng maling pag-asa sa iba. Anong sinusulat mo dyan? Halos mabutas mo na ang mesa sa kakakatok mo. Resignation letter. Talaga bang magre-resign ka na lang bigla? Grabe na ang pambababae niya. Wala na rin naman kami ni Xuyanshe. Ngayon, gusto ko na talagang linawin lahat ng ito. Kailangan ko nang sabihin ang lahat ng totoo. Xiao, kung ako sa'yo. Huwag mo na akong pilitin pagdating ng Lunes. Xuyanshe. Ingat. Ayos ka lang ba? mukha ba akong ayos sa tingin mo? Sorry, boss. Hindi ko akalaing gaano magaan yung kahon. Nahulog pa siya. Sorry talaga. Ayos lang ako, mauna ka na. Hindi ko sinasadya. Akala ko matatamaan ka nung kahon. Kaya, tulungan na lang kitang tumayo. Hindi ko maigalaw ang binti ko. Fractured ang kanang binti ninyo. Mukhang kailangan nyong magpahinga sa bahay ng ilang. Hindi ba talaga pwedeng magtrabaho sa opisina? Importante pa naman ang panahong ito para sa kumpanya. May panganib na lumala ang fracture kung pilitin. Grabe, naputol agad. Suksyaw-ksyaw, dahil sa'yo, wala namang problema dati. Ngayon, wheelchair agad ang bagsak ko. Huwag kang mag-alala, paninindigan ko ang ginawa ko. Paano mo paninindigan? Magpapahinga lang naman ako, di ba? Pwede kitang tulungan sa mga lakad mo. At aalagaan din kita, hanggang gumaling ka. Sigurado ka ba? Gagawin ko ang sinabi ko.
Dalhin mo ang mga dokumento sa Xinda Group, tapos ibigay mo sa team. Gamitin mo ang yili ko. I-announce mo ang tungkol sa emergency meeting ng project. I-reschedule mo ang 3 meeting. Pumili ka ng tig-isang regalo para sa bawat partner company. Natatandaan mo ba lahat? Gets ko na. Ah, tama. Gusto ko ng bagong lutong sweet and sour fish sa hapunan. CJ, noted. Paano nga ba magluto ng sweet and sour fish? Boss, luto na ang sweet and sour fish na gusto. Pupunta na ako dyan. Miss Lu. Narinig kong nadisgrasya si Yanshen. Napadaan ako para kumustahin siya. Hindi ko rin in-expect na andito rin si Miss Su sa bahay ni Yanshen. Totoo, nadisgrasya nga si boss. Kaya ako muna ang nag-aalaga sa kanya pansamantala. Hindi lang maganda si Miss Su. Magaling pa magluto. Siguradong gustong-gusto ka ni Yanshen. Miss Lu, sobra naman ang papuri. Ilang simpleng ulam lang naman to. Mga lutong bahay lang. Pero dapat sa sariling bahay niluluto ang mga ganyang ulam, di ba? Hindi naman ito bahay mo. Miss Su, ano sa tingin mo? Tama ka naman. Hindi talaga ito bahay ko. Kung hindi ka naman siguro pupunta dito, Miss Lu. Sige, upo ka lang. Aalis na ako para hindi ko kayo maistorbo. Sino nagsabing pwede ka nang umalis? Yanshen, aalis na raw si Miss Su. Kahit anong pilit ko, ayaw niya talaga. Kausapin mo nga siya. Di ba kakain tayo? Ihatid mo ako sa mesa. Sige. Hindi ikaw ang siyaw. Ah, Ikaw ba ay aalis na? ako. Sabay na tayong kumain. Sinabi na ni Yanshen na gusto niyang magstay ka. Sabay na kayong kumain. Miss Su, dito ka na rin. CJ. Bakit parang ang weird ng atmosphere ng dalawang to? Bakit ka nga pala nandito? Na-injure ka kasi. Wala ka namang ibang kasama kundi ako. Kaya ako na ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na kailangan. Ayos naman ang pag-aalaga ni Xiao. Yanshen, naalala ko lang bigla. May aasikasuhin pa ako sa Music Association. Mauna na akong mag-asikaso. Kumain ka na muna. Mamaya na lang ako kakain. Boss. Sapat na ba ang tingin mo? Narinig ko lang ang ingay. Nag-alala lang ako kaya. Kaya ano? Nag-alala ka sa akin, kaya pumasok ka, habang nagbibihis ako. Maganda ba ang nakita mo? Ayos lang naman. Ulitin mo nga. Ang ibig kong sabihin, kung may kailangan ka, direkta mo na akong utusan. Baka kasi maaksidente ka ulit. Simula ngayon, huwag kang basta-basta papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Naiintindihan ko. Linisin mo na. Xiao. Andito ka na. Xiao, ikaw na ang pumunta. Xiao. Ano yung hawak mo? Xiao. Sinasabi mo ba to? Suksya-oksyaw kakakuha ko lang sa balko. Suksya-oksyaw naglinis ako, tapos napulot ko tong paso na puro patay na bulaklak. Suksya-oksyaw, tingin ko, tuyot na lahat eh. Suksya-oksyaw, naisip ko, sabay ko na lang itapon para makatulong na rin sa'yo. Suksya-oksyaw, Itong paso na Xiao gawa yan ni Master Waite, isang art piece na gawa sa tuyot na sanga. Xiao, halaga niyan 400,000. Xiao, o paano? Suksya-oksyaw, gusto mo ba, itusok ko ulit pabalik? Suksya-oksyaw, talagang hindi pangkaraniwang tao ang pwedeng maging boss mo. Xiao, hindi ko sinasadya, suksya-oksyaw. nakasanayan ko na kasi. Xiao, itapon mo na lang. Xiao, Ah, Xiao, anong nangyari? Xiao, ang tanga mo naman. Xiao, nagkakasugat ka pa sa pagtatapon ng basura. Xiao, tingnan mo, ikaw pa, Xiao. Kung hindi mo linisin ng maayos, mag-infect yan. Xiao, tiisin mo na lang. Xiao, sana ganito na lang palagi. Suksya-oksyaw, hindi pwede. Suksya-oksyaw, may fiance na siya. Suksya-oksyaw, anong ginagawa mo? Xiao, wala naman. Suksya-oksyaw, ako na lang, kaya ko na. Suksya-oksyaw, sabi ko na nga ba, huwag mong galawin. Xiao, Xuyanshen, nasaan ka? Xiao, bakit ang gabi na, tapos kasama mo pa si Xiao Xuan?
Suksiao-ksiao. Narinig ni Xiaoxuan na nasugatan ka. Suxiao-xiao pinilit niyang pumunta para magdala ng gamot. Suxiao-xiao, nakakaabala ba kami sa inyo? Suxiao-xiao, hindi naman. Suxiao-xiao, nagkamali ka ng akala. Suksiao-ksiao Xuyanshen. Asawa mo ba siya? Suksiao-ksiao ang kulit mo, Suksiao-ksiao. Saan mo natutunan yan? Suksiao-ksiao. Sali, ganun naman lagi eh. Suksiao-ksiao. Kailangan daw alagaan ng asawa ang misis. Suksiao-ksiao. At Suksiao-ksiao. Kamusta? Suksiao-ksiao, ako ang best friend ni Xuyanshen. Suksiao-ksiao. Ay, Suxiao-xiao. Huwag kang magkalat, Suksiao-ksiao. Hindi siya ang asawa ko. Suksiao-ksiao. Ang seryoso mo kanina, Suksiao-ksiao. Sigurado gusto mo siya. Suksiao-ksiao. Talaga bang dumalaw ka sa akin? Suksiao-ksiao. Ewan. Suksiao-ksiao. Teka nga pala, Suksiao-ksiao at Suksiao-ksiao, dapat alagaan mo ng maayos si Xuyanshen, Suksiao-ksiao. Huwag mong hayaang mamatay siya sa pag-aalaga mo. Suksiao-ksiao. Ikaw talaga. Xiaoxuan. Itong batang to, Suxiao-xiao, ako kasi nagpapabebe sa kanya, Suxiao-xiao. Medyo walang modo. Suxiao-xiao. Miss Su, Suxiao-xiao. Huwag mong masamain, ha? Suxiao-xiao. Wala naman, okay lang, Suxiao-xiao. Cute naman si Xiaoxuan eh. Suxiao-xiao. Kung may gagawin ka, sige, unahin mo na. Suksiao-ksiao. Si Xiaoxuan, ako na bahala. Suksiao-ksiao. Salamat sa inyo, ha? Suxiao-xiao. Walang anuman, Suxiao-xiao, hatid na kita. Mama. Anong ginawa mo? Huwag kang umiyak, kwentuhan kita, kantahan kita. Gusto ko si Mama. Huwag ka nang umiyak, pakiusap, huwag ka nang umiyak. Boss, pakiusap, pakialaman mo na siya. Pwede bang ibang laro naman? CJ, anong gusto mong laruin? Maglaro tayo ng bahay-bahayan. Pwede rin yan. Huwag ka nang umiyak, sige, laro tayo. Paano mo gustong maglaro? Sa bahay-bahayan, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, ako ang anak. Ako ang nanay. Bakit hindi pwede? Pwede naman. O ayan, pwede na ba? Simulan na ang kasal natin. Sir, handa ka bang pakasalan siya? Kahit anong mangyari sa kanya, siya lang ang asawa mo. Lenan. Handa ka ba? Handa ako. Miss, handa ka bang magpakasal sa kanya? Kahit anong mangyari sa kanya, siya lang ang asawa mo. Ako. Ayaw mo ba? Handa ako. Yehey, dapat mag-kiss na si Mama at Papa. Mag-kiss. Dapat mag-kiss ang Mama at Papa. Bilisan mo. Hindi pwede. Pagkatapos ng kasal, may iba pa. Iba pa? Ano bang iniisip mo? Wala naman. Mag-kiss. Ano na gagawin? Ano pa nga ba? Anong ginagawa nyo? Mama, andito ka na. Naglalaro kami ng bahay-bahayan. Magkikiss na sila. Itong damit mo. Xuyanshen, sa harap ng bata, hindi mo ba kayang magpigil? Si Xiaoxuan kasi, pinilit ako. Xiaoxuan, uwi na tayo. Huwag na natin silang istorbohin. Hindi talaga ako. Wala naman akong ginawa. Ay, Boss. ano nga pala, pakidala mo yung mga files sa mesa ko. Bukas, ibigay mo kay Guxing. Okay, sige. So Xiao, bakit ka nandito? Nasugatan si boss. Pinadala ako para ihatid ang file sa'yo. Narinig ko nga, little assistant, hindi ko akalain, malakas ka pala. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakala na pipi ka. Tingnan mo, ngayon, parang si Xuyanshen na rin ang kausap mo. Andito ka na rin, magti ka muna. Ayoko na. Kailangan ko pang umuwi. Gagawa pa ako ng files para kay boss. Bakit? Ayaw mo bang maging assistant ko? Ayoko. Hindi ko lang talaga maintindihan. Bakit? Noong araw na nag-propose si boss kay Miss Lu, ang ganda ng proposal. Pero si Miss Lu, gusto siyang alagaan. Bakit niya tinanggihan? Nag-propose? Si Lu Wanqing? Yung sikat na musikero. Ha ha ha. Sino nagsabi sa'yo na magpo-propose si Xuyanshen sa kanya? Magkaibigan lang sila. Yung balita, paano yun? Ay, si Xuyanshen nga. Totoo, nag-propose siya. Pero sa girlfriend niya sa internet. Kaso, hindi naman nagpakita yung babae. Yung pinroposean niya. Huwag na huwag mong banggitin yan sa harap niya. Narinig ko, pinuntahan pa raw niya. Kaso, nag-cheat pala yung babae. Pumunta siya sa bahay ni Yuan Yuan. Kaya pala yung mga message niya sa akin. Lahat pala ng akala ko, mali. Ngayon, gets ko na. Anong naintindihan mo? Wala naman. May gagawin pa ako. Salamat. Ay, Xuyanshen. May kailangan akong sabihin kay Xuyanshen. Sino yan? Wala naman. Nagde-deliver lang ng pagkain.
Gusto mong sabihin, ikaw yung girlfriend niya sa internet, di ba? Alam mo, Noong araw ng secret proposal, lahat ng nandoon, puro kaibigan ni Yanshen. Ikaw lang ang hindi kilala. Wala ka sa guest list. Kung hindi ikaw, sino pa? kaya sinadya mo talaga? Sinadya. Su Xiao. Mas mabuti pa, huwag ka nang umasa. Kung hindi lang ako, nagdesisyon para sa career ko. Naghiwalay kami ni Yanshen at nag-abroad. Hindi ka sana nagkaroon ng chance. Hindi ka naman talaga type ni Yanshen. Fiancé na ako ni Yanshen dati pa. Ngayon, bumalik na ako. Natural lang na bumalik din si Yanshen sa akin. Ikaw, pampalipas oras lang ni Yanshen habang single siya. Hindi pwede. Gusto kong marinig kay Xu Yanshen mismo. Karapat-dapat ka ba? Noong hindi ka nagpakita, dapat tinago mo na lang ang sikreto mo. Huwag mo nang sabihin kahit kailan. Lahat ng to, puro misunderstanding. Pinakakinaiinisan ni Yanshen, yung niloloko siya. Hulaan mo, pag nalaman niya na matagal mo siyang niloko, ano kaya ang mararamdaman niya? Wala namang kaso, hiwalay na kayo. Mas mabuti, magtino ka na lang. Itago mo na lang ang sikreto mo, lumayo ka na lang. Ang pinakaayaw ni Yanshen ay ang lokohin siya. Hulaan mo nga, kung malaman niya na niloko mo siya ng matagal, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Pero hindi naman talaga ako nagloko. Nandoon naman talaga ako noong araw na iyon. Hindi ko talaga kailanman niloko. Pasensya na, yung address na iyon hindi talaga bahay ko. Bahay iyon ng best friend ko. Isa lang akong normal na babae. Normal ang itsura, normal ang sahod. Normal ang pinanggalingang universidad. Malaki ang agwat natin. Kaya natakot akong makita mo ako at madismaya ka. Kaya ko na-delay at hindi naglakas loob na makita ka. Ituloy mo lang, nakikinig ako. Noong araw ng proposal, pumunta talaga ako. Pero hindi ako naglakas loob na lumapit at magpakilala. Takot ako na pandirihan mo ako. Talagang mula umpisa hanggang dulo, hindi ako nagloko. Ikaw lang talaga ang meron ako, Xu Yanshen. Tinatanggap ko ang break. Ayoko lang na maghiwalay tayo ng ganito. Walang linaw. Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Sana gumanda pa lalo ang buhay mo sa hinaharap. Yanshen, ang late na. Sino kausap? Ang late na, hindi ka pa umaalis. Yanshen, may business event sa Heishi. Sana, pwede mo akong gawing date mo. Sigurado akong may benepisyo iyon para sa akin. Noong nagsama tayo noon, ginawa ko lang iyon para sa pamilya ko. Akala ko may agreement na tayo. Sana huwag ka nang magpaka-smart. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. May napili na akong magiging date ko. At saka, yung mga ganitong bigla ang pagdating. Sana wala nang susunod. Pwede ka nang umalis. Sa huli, nauwi rin sa ganito. Supervisor. So Xiao, pupuntahan sana kita. May good news ako para sa'yo. Dahil sa performance mo sa trabaho kamakailan, nagpasya ang kumpanya na taasan ang sahod mo ng 2,000. By the way, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Desidido akong magpakasipag para sa kumpanya. Ay nako, tama na. Tama na ang pagbabala. Pinapatawag ka ng boss, bilasan mo na. Opo. Para sa pera, wala namang kaso ang lahat ng ito. Suksiyaw-ksiyaw. Naku, Su assistant, nadulas ang boss sa fire exit. Xu Yanshen, nasaan ka? Miss Lu. Ang galing ng ginawa mo. Salamat, Miss Lu. Su Xiao. Ayan ang napala mo sa kakapilit. Kamusta siya? May injury siya sa likod at ligament. Mukhang may nagtulak sa kanya mula sa taas. Hindi aksidente. Malala ba? Wala namang seryoso. Kailangan lang magpahinga. Xu Yanshen. Nasa bahay mo ba ako? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Alam mo ba? Kung sino ang nagtulak sa'yo? Isa sa mga empleyado ng kumpanya. Sinabi niya sa akin tungkol sa'yo. Ngayon na iniisip ko.
Parang hindi ko pa siya nakikita sa kumpanya dati. Boss, nandito na si Miss Lu. Bakit siya nandito? Ikaw na muna, imbestigahan mo ang nangyari. Huwag palampasin ang kahit anong footage ng CCA sa kumpanya. CJ. Yan Shen. Nagising na rin si Miss Su. Paano mo nalaman na nasaktan siya? Pumunta ako sa kumpanya kanina. May nagsabi na, hindi daw magising si Miss Su. Dinala siya palabas. Ano bang nangyari? Bakit ka pumunta sa kumpanya? Ako. Lalabas lang ako sandali. Ang tibay ng buhay mo. Hindi ka pa rin namatay. Pasensya ka na, nabigo ka. Su Xiao. Si Yan Shen. Akin lang siya. Pinapayuhan kitang huwag ka nang magpakaambisyosa. Ikaw ba? Ang nagtulak sa akin sa hagdan, tauhan mo ba siya? E ano ngayon? May ebidensya ka ba? Hindi ka ba natatakot? Nasabihin ko kay Xuyan Shen. Kaya mo ba? Ni hindi mo nga masabi na ikaw ang kachat niya online. Dahil alam mo, hindi ka bagay sa kanya, di ba? Hindi totoo yan. Su Xiao. Gaya mong ordinaryong tao. Marami akong paraan para paglaruan ka ng dahan-dahan. Yung CC sa hagdan ng kumpanya, may maintenance noon. Ngayon, minamadali na ang paghanap ng mga kahina-hinalang tao. Magpahinga ka muna dito sa akin. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Suksiao-xiao. Suksiao-xiao. Ha? Ano bang iniisip mo? Kanina, si Luan King, ano ang sinabi sa'yo? Kung sabihin ko kay Xuyan Shen na si Luan King ang may sala, maniniwala kaya siya sa akin? Wala naman, kakagising ko lang. Medyo lutang pa. Magpahinga ka muna. May event pa tayo sa mga susunod na araw. Kailangan mong sumama sa akin. Event? Kaya ko ba iyon, boss? Bilang personal assistant ko, marami pang ganitong okasyon. Sabi ko kaya mo. Kaya mo. Magandang araw, Su President. Magandang araw, Su President. Ayos ang performance mo. Nagpupumilit lang talaga ako. Boss, kailan ba matatapos ang event na to? Kabado na ako sobra. Tingnan mo nga ang hina ng loob mo. Si Miss Lu, ang galing talaga, bata pa pero ang dami nang nagawa. Hindi lang siya piano prodigy, pati sa pag-ibig. Naiinggit kami sa kanya. Noon, si Miss Lu, bagay na bagay kay Su President. Dahil sa piano career niya, nag-break sila ni Shu President. Hindi namin nakalain na pagbalik niya, si Su President, hindi pa rin siya nakakalimutan. Nakaraan na lahat yon. Sorry din kay Yan Shen. Bumalik na rin ako ngayon. Ayon, si Su President yata yon. Grabe, talagang dinala niya si Su Xiao sa event. CJ, pupuntahan ko muna yung mga kapartner natin para pag-usapan ng ilang bagay. Ikaw, maglibot-libot ka lang dito, kumain ka ng mga snacks. Huwag kang maglalakad kung saan-saan. Kailangan ba kitang samahan? Kung maghintay ka lang ng maayos hanggang bumalik ka, sobrang pasalamat ko na. Ay, Sorry. Hindi ko sinasadya. okay lang. Miss, inom po kayo nitong isa. Salamat. Miss Lu. Nung natanggap ko agad ang tawag mo, agad akong pumunta dito. Yung pinag-usapan natin sa tawag na maganda, nasaan siya? Huwag kang mag-alala, Boss Wang, sumama ka lang sa akin. Ha. Bakit parang ang hilo ko? Xuyan Shen. Ay, miss, aalalayan kita papunta sa e-room para makapagpahinga ka muna. Alam mo na kung anong gagawin, di ba? Gets ko na, wala akong nakita, promise. Wala rin akong alam. Ayos, ganyan nga. Luan King. Bakit ikaw? Sino pa nga ba? Sino sa tingin mo? Yung inumin na iyon? Anong ginawa mo sa akin?
Su Xiaoxiao, hindi ba naniniwala ka sa swerte? Di, subukan mong hulaan. Hindi pwede. Wala na talaga akong lakas. Kailangan ko talagang magpalipas ng oras para makatakas. Hindi naman kita sinaktan kahit kailan. Bakit mo ako ginaganito? Matagal na kitang binalaan, ikaw din naman ang makulit, di ba? Ikaw lang naman ang umaasa. Hindi ka naman talaga mahal ni Xuyanshen. Kung hindi dahil sa'yo, paano niya ako hindi mamahalin? TSK. Ako si Lu Wanqing. Simula bata pa ako, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Sino ka ba para? Mangarap na maaga si Xuyanshen mula sa akin. Pero si Xuyanshen, hindi siya bagay na pag-aagawan. Kasalanan mo to lahat. Kung hindi ka lang sana, lumitaw nung wala ako, hindi sana siya lumayo sa akin. Kung malaman ni Xuyanshen ang nangyari ngayon, hindi ka niya papatawarin. Kaya nga bago pa siya makialam, aalisin na kita. Saan mo balak pumunta? Ikaw, huwag kang lalapi. Alam mo ba kung sino ako? Pag hinawakan mo ako, sigurado patay ka. Lu Wanqing, pag nalaman ni Xuyanshen to, hindi ka niya papatawarin. Malalaman at malalaman ni Yanshen, hindi lang siya, bukas buong lungsod ng Hai, malalaman kung anong klaseng tao ka. Su Xiaoxiao, sulitin mo na ang regalo ko sa'yo. Baby. Pagbigyan mo naman si kuya. Huwag kang lalapi. Put Angina, sino ka ba? Ang kapal ng mukha mong sirain ang trip ko. Boss, anong gagawin natin? Pawala mo na lang yung lalaki sa lungsod ng Hai. Siya, ipasok sa pulis para imbestigahan. Hindi pwede. Yanshen, pag pinadala mo ako sa pulis, hindi ako tatantanan ng media, masisira ang pangalan ko. Umalis ka. Yanshen, pagsisisihan mo to, hindi mo naman talaga kilala kung sino siya. Yanshen, okay ka lang ba? Tingnan mo agad si Su Xiaoxiao. Bilis! Kumusta na siya? May sugat ba? Wala namang malala kay Miss Su. Pag nagising siya mamaya, ayos na. Pero ikaw, Ikaw, may pilay ka na may punit pa. Malala na to, siguro nag-away ka, di ba? Si Oshen, laki mo na, Pag di mo inalagaan yan, baka tuluyan kang maging pilay. bakit di pa siya nagigising? Hindi naman agad-agad yan. Kailangan pa ng oras. Kahit gaano mo pa kamahal si Miss, huwag kang masyadong atat. Hindi ko naman siya gusto. Ako pa, ako ang nagpalakis. Ganyan ang hindi gusto. Wala talaga. Ano bang ginagawa ko? May girlfriend na nga ako. Boss, tapos na lahat ng kailangan. Tanggal na si Su Xiaoxiao bilang personal assistant. Simula ngayon, ikaw na bahala sa mga yan. Ito ang bahay ni Xuyanshen. Miss Su, gising ka na. Pinapahatid ka ni Boss Pawi. Nasaan si boss? Nasa study si Boss, may inaasikaso lang. Pupuntahan ko siya sa study. Hintayin mo ako sandali. Miss Su. Boss. Ibinigay na sa akin ang trabaho ng personal assistant. Ayaw kanyang makita. Bakit? Hindi ko rin alam. Miss Su, huwag niyo pong masyadong dibdibin. Tara na tayo. Ay, Miss Su, ibigay mo na lang sa akin diretsyo. Nasaan si boss? Nasa video meeting si Boss, hindi siya pwedeng istorbohin. Hindi naman. Naka-on ang computer niya. Boss, ito na yung files na kailangan mo. Sino nagpasok sa'yo dito? Sorry, Boss, hindi ko napigilan si Miss Su. Kapag inulit mo pa, alis ka na dito. Gusto ko lang naman. Ano tong kalokohan na ginawa mo? Ulitin mo yan. Saan ba mali? Itong ilang papel lang, proposal na agad. Kaya kakinuha ng kumpanya para kumita tayo. Tapos ganito lang ang pinasa mo. Niloloko mo lang ang kliyente. Pinaghirapan ko talaga to, boss. Tumigil ka. Ayokong makinig. Hindi kami nagpapakain ng palpak dito. Kung seryoso ka talaga. Pagbutihin mo pa, ipakita mo kung anong kaya mo. Bakit ka nandito sa bahay ko? Dati sabi mo alagaan mo ako. Binigay mo pa sa akin ang card ng bahay mo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang pumunta dito. Pag gumaling ka na, hindi na ako pupunta. Kain muna tayo. Huwag mo akong hawakan. Ano ba, gusto ko lang naman. Akala mo kulang pa ang tulong ko sa'yo, di ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nasaktan. Ganito kapangit ang lasa ng ulam. Saan mo nakuha ang kumpiyansa? Naiisipin mong magugustuhan ko to. Linisin mo na dito at umalis ka sa bahay ko. Xuyanshen. Ilang beses ko pa ba kailangang ulitin? Sa simula, ikaw ang nagsabi na gusto mo akong maging personal assistant mo. Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko. Ngayon, pinapababa mo pa ang halaga ng lahat ng ginawa. Akala mo ba ang buong mundo dapat umiikot sa'yo? Dahil ikaw lang naman, ang empleyado ko. Dapat lang talaga, kung ano ang utos ko, yun ang gagawin mo.
Su Yanshen, kung may hindi ka gusto, diretsahin mo na lang ako. Hindi mo na kailangang magpaikot-ikot pa. Ang totoo, sobrang bata ng ganyang ugali. Ako ba ang nagtatarget sa'yo? Eh kung oo, bakit? Yan Shen. Tungkol kay Wanchi, narinig ko na ang nangyari. Sigurado akong may tinatago dyan. Malay mo, may nanira lang sa kanya. Hanapan mo muna ng paraan para mapalabas siya. Si Lu Wanqing ang may kasalanan sa sarili niya. Shu Yanshen, para lang ba talaga sa kanya to? Nakatayo naman siya dito ng maayos, di ba? Kung nagkamali, dapat lang pagbayaran. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo ang ganitong simpleng bagay? Kung hindi nandito si Su Xiaoxiao, ang kapalit ng pagkakamali ni Lu Wanqing, hindi lang basta kulong. Kalokohan. Si Wanqing ang pinakagusto kong maging manugang. Ngayon, lahat ng media, nag-uunahan ng i-cover ang issue na to. Pag nakulong siya, wasak na ang buhay, naiintindihan mo ba? Kung siya ang gusto mo, di pakasalan mo na lang siya. Ano ba yung sinasabi mong kalokohan? Ayaw mong pakasalan si Wanqing. Gusto mo bang pakasalan tong babaeng walang kwenta? Si Wanqing ang bagay sa'yo, makakatulong siya sa pamilya Shu balang araw. Hindi ko naman kailangan yon. Noon, iniwan mo ako at ang pamilya Xu. Pero ayos naman ang buhay ko ngayon. Sige. Masaya ka na, di ba? Huwag mong isipin na dahil pinapanigan ka ni Shu Yanshen ngayon, pwede ka na magmayabang sa pamilya Shu. Sinasabi ko sa'yo, kung may konsensya ka, lumabas ka na at linawin mo ang lahat. Hindi siya pupunta. Kung may gusto ka, sabihin mo na lang sa akin direkta. Shu Yanshen, ako ang tunay mong ina. Bakit mo pinapanigan ng iba? Pinakakinainisan ko sa buhay ko ang niloloko ako. Kung niloko ako ni Lu Wanqing, at sinaktan pa ako, siguradong makukulong siya. Sige. Bahala ka. Pag nalaman niyang matagal mo siyang niloko, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Isa lang naman ako sa mga nagsinungaling sa kanya, Su Yanshen. Hindi na kailangan pang palakihin to. Pinakakinainisan ko talaga ang niloloko ako. Si Lu Wanqing ang may kasalanan. Alam ko naman. Pero sa panahong, salamat pa rin sa Su Yanshen. Magpapahinga na ako. Umalis ka na. Ano ba talaga gusto mong gawin ko? Su Xiaoxiao. Abiso ng pagre-resign. Su Xiaoxiao. Hindi ko tinatanggap ang resignation. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon. Hanapin mo agad si Su Xiaoxiao para sa akin. Dalian mo. Su Xiaoxiao. Kahit nagkamali ka, dapat bigyan mo ako ng pagkakataon na magsorry ka sa akin ng harapan. Huwag kang biglang mawala. Maghiwalay na tayo. Hello. Si Miss Su na-kidnap. Ano bang balak mo? Ikaw si Su Xiaoxiao, tama. Diretsahan na tayo. Ito ang kasunduan para bawiin ang demanda. Pirmahan mo na. Si Lu Wanqing ang dahilan, kaya muntik na akong mapahama. Hindi ko pipirmahan ang kasunduang iyan. Si Wanqing, mabait ang ugali niya. Sinaktan ka. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magreklamo. Ano bang meron sa'yo para sadyang saktan ka? Siguradong ikaw ang may pakana para mapasama si Wanqing. Hindi ko ginawa yon. Si Lu Wanqing ang una. Bastos ka. Mas mabuti pa ngayon, sumunod ka na lang at pirmahan mo yan. Si Wanqing ang manugang ko. Pag may nangyari sa kanya, sisiguraduhin kung magdusa ka. Ni Su Yanshen hindi kinikilala yan. Anong manugang? Kung may utang, dapat bayaran. Natural lang yon. Utang yan ni Lu Wanqing sa akin. Kung wala nang iba, aalis na ako. Tigil ka dyan. Akala mo ba, pag hindi mo pinirmahan to ngayon, may pag-asa ka pang makapasok sa pamilya, huwag kang mangarap. Katulad mo, babaeng walang direksyon, habang buhay mong hindi makakamit yon. Madam Xu. Puro pamilya Xu ang bukang bibig mo. Wala ka bang pakialam sa iniisip ni Su Yanshen? Ano bang alam mo? Ginagawa ko to para sa kanya. Noong pinanganak si Su Yanshen, iniwan mo siya. Ilang taon na. Hindi mo man lang ginampanan ang pagiging ina, ni hindi mo inalagaan ang buhay niya. Noong kailangan niya ng nanay, nasaan ka? Noong pinagtatawanan siya, walang nag-aruga sa kanya, nasaan ka? Ngayon, pinipilit mong pakasalan niya. Ang gusto mo lang na babae. Tawag mo pa iyan na para sa ikabubuti niya? Ano bang karapatan mong magsalita ng ganito sa akin? Ngayon,
Kahit ayaw mo, pipirmahan mo yan. Kahit ayaw mo, pipirmahan mo pa rin. Bitawan mo ako. Bitawan mo, hindi ko pipirmahan. Sabi niya, hindi niya pipirmahan. Anong nangyari sa'yo? Shu Yanshen, ano bang balak mo? Hindi mo ba nakikita? Para lang sa babaeng mapanlinlang na yan, kinakalaban mo ako. May lugar pa ba ako sa mata mo bilang nanay mo? Sa paningin mo, mahalaga pa ba ako? Ikaw. Binilhan kita ng tiket papuntang France. Gaya pa rin ng dati. Mamuhay ka na lang ng tahimik. Padadalhan kita ng pera sa tamang oras. Shu Yanshen. Ngayon, totoo na, lumalaki na ang pakpak mo. Sige. Isipin na lang natin na hindi kita naging anak, isa kang anak na walang utang na loob. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Bihira kitang makita na may ginagawa kang tama. Dati, ikaw lagi ang nagtatanggol sa akin. Hindi naman pwedeng palagi akong kawawa. Pero, paano mo nalaman yung tungkol sa akin at sa nanay? Naku, narinig niya lahat. Narinig ko lang sa mga tao sa opisina. Alam mo naman, ang mga tao sa opisina, mahilig sa chismis. Kanino mo narinig? Ay naku, hindi ko na matandaan. Boss, salamat sa'yo ngayong araw. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Shangguan Kihua. Ay naku, nasaan na yung susi ko? Alam ko nilagay ko sa loob. Suksiok-siyaw, itong bagay na to, sinabi ko lang sa girlfriend ko. Ngayon, gusto kong marinig mismo mula sa'yo. Sino ka ba talaga? Ako to. Ako ang girlfriend mo na 1 taon mo ng karelasyon. So, ikaw pala. Ikaw pala talaga. Hindi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko talaga intensyon na lokohin ka. Suksiok-siyaw, ikaw na mismo ang nagloko sa sarili mo. Ginawa mo akong parang laruan. Masaya ka ba? Su Yanshen. Natakot lang talaga ako. Ayoko nang. Makita ka pa ulit. Su Yanshen. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon magpaliwanag. Magmaneho ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Sabi ko, magmaneho ka na. CJ, Pakinggan mo muna ako hanggang dulo. Su Yanshen. Su Yanshen. Ikaw pala. Anong nangyari sa'yo? Tama. Kaibigan ka ni Su Yanshen. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Shu Yanshen. Malamang nasa Crown Bar siya. Anong nangyari sa inyo? Sa totoo lang, ako yung girlfriend niya online. Akala niya niloloko ko siya, kaya nagalit siya. Gusto ko sanang magpaliwanag, pero hindi ko siya makita. So, ikaw pala talaga. Talagang pinahirapan mo si Shu Yanshen. Pasensya na. Sabi ni Mr. Shu, pinapante niya ako dito para kunin yung gamit niya. Yun pala, para iwasan ka. Anong gamit? Mukhang malamig at walang pakialam si Yanshen. Pero sa totoo lang, maingat at tapat siyang tao. Alam mo ba kung bakit siya nagalit? Dahil niloko ko siya. Hindi ba? Palagi naming tinutokso si Yanshen tungkol sa girlfriend niya online. Pero siya, buo ang paniniwala na darating ka balang araw. At, palagi niyang pinaplano ang kinabukasan niyo. Araw-araw, hinihintay ka niya. Ang ikinagagalit niya, nandyan ka na nga sa tabi niya. Pero, ang tagal mo pang nagpakita. Simpleng tao lang ako. Natakot lang ako na baka madismaya siya. Masyado mong minamaliit ang pagmamahal niya. So, Xiao, ang swerte mo. Maraming babae ang gusto. Si Shu Yanshen. Pero sa mata niya, ikaw lang ang mahalaga. Ngayon, kahit anong sabihin mo, huli na. Siguradong galit na galit siya sa akin. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Talaga bang gusto mong tulungan ako? Oo naman. Si Shu Yanshen lang ang matalik kong kaibigan. Kung tutulungan kita. Parang tinulungan ko na rin siya. Salamat sa'yo, Guxing. Oh, tama na. Hindi ko kaya ang mga cheesy na salita. Wala akong kailangan. Basta kayo, ayos na kayo. Masaya na ako. Oh, paano? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige na. Ayokong makita si Shu Yanshen na nagsisisi. Dapat magsikap ka para maibalik siya. Uy, Zoe, pumunta ka muna dito sa bahay ko ngayon. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Anong nangyari sa'yo? Ibalik mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Naghiwalay na kami. Tama kayo. Kasalanan ko rin naman lahat.
Anong nangyari sa'yo? May aksidente sa tapat ng bahay mo. Yung assistant mo. Ulitin mo nga. Sakto, may kaibigan akong nag-iimbestiga. Baka makaapekto sa bahay mo. Kaya pinaalam na agad. Hindi possible. Anong nangyari sa'yo? Assistant lang naman yon. Bakit ganyan ka mag-react? Wala na akong oras magpaliwanag sa'yo. Bakit? Gusto ni Xiao Xiao na magpaliwanag sa'yo tungkol sa hindi pagkakaintindihan. Hindi kanya makita. Nagmadali lang siya umalis. Suksiok-siyaw. Hindi pa ako kailanman nakiusap sa kahit sino. Isipin mo na lang na nakikiusap ako sa'yo. May gustong sabihin si Xiao Xiao sa inyo. Marami yon. Ayokong makita. Gusto kong siya mismo ang magsabi sa akin. Ano man ang sabihin niya, makikinig ako. Sino ba talaga siya? Siya si Huahua. Ang girlfriend ko na minahal ko ng buong taon. Boss. Kung may pagkakataon, mapapatawad mo ba si Xiao Xiao? Hindi ko naman siya sinisi. Galit lang ako sa sarili ko. Bakit ganito ako kabobo? Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Tutu. Hindi mo talaga ako sinisi. Nagplano kayong dalawa, ano? Sorry. Talagang hindi ko maisip kung anong paraan para makita ka. Para masabi ko sa'yo ang nararamdaman ko. Kaya niloko mo na naman ako. Sa tingin mo ba nakakatawa yun? Shu Yanshen, kahoy ka ba? Bakit kailangan mong gawin ang mga bagay na pagsisisihan mo lang? Hindi mo ba siya pwedeng pakinggan kahit isang beses? Pati ikaw kasali dito. Huwag mo siyang sisihin. Lahat ng ito ay diyak. Gusto ko lang talagang ipaliwanag ng maayos sa'yo. Su Yanshen. Kumusta na siya? Kung iinom pa siya ng konti, baka ikamatay na niya. Pero ayos na siya ngayon. Lasing lang talaga siya, at sobra ang emosyon. Pero ngayon, hindi siya pwedeng iwan mag-isa. Baka kailangan mo talagang mag-alaga sa kanya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. CJ, mauna na ako. Mukhang, totoo na talagang maghihiwalay na ta. Siyaw-siyaw. Huwag mo akong iwan. Su Yanshen. Bakit hindi ka pa umaalis? Kumain ka muna kahit konti. Aalis din ako agad. Noon, narinig ko kay Xiaoqing. Ang tindi raw ng away nyo. Sobrang nag-alala ako noon. Puro imbento lang niya yon. Lola. Di ba palagi mong sinasabi na si Guxing hindi mapagkakatiwalaan? Bakit ngayon? Siya pa ang sumama sa'yo sa galon. Pero sa bagay na to, maayos ang ginawa ni Gushi. Pasensya na. Itinago ko rin ito sa'yo noon. Nakaraan na yun, kalimutan na natin. Alam ni Lola na mabait kang bata. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo ang pamana ng pamilya, ang Pulse Heiress na ito. Sa susunod, kung si Xiaoxi ay nanakit sa'yo, sabihin mo lang kay Lola. Ako ang bahala sa kanya. Sinabi ko ba na mapapatawad ko siya? Hay, pasaway ka talagang bata ka. Ano na naman ang balak mo? Suksiok-siyaw, sa tingin mo ba madaling mawala ang pagitan ng damdamin? Hindi ganon. Tingnan mo, pinaiyak mo si Xiao Xiao. Simula bata ka pa lang. Palaging iba ang sinasabi mo sa nararamdaman mo. Kanino ka ba nagmana? Lola, huwag mo siyang sisihin. Totoong kasalanan ko ito. At alam kong hindi ako karapat-dapat sa pulseras na to. Xiao Xiao, bumalik ka. Ikaw talagang pasaw. Ayan tuloy. Wala na akong magiging apo sa tuhod. Lola. Bakit mo sinasabi na hindi mo siya gusto?
Xiao Shen, hindi madali ang mabuhay sa mundo. Kapag nakatagpo ka ng taong mahal mo, swerte mo na. Kung may patutunguhan pa, maswerte ka talaga. Huwag mong hayaang dahil lang sa init ng ulo, mawala ang bihirang pagkakataon. Lola, masyado ba akong naging mahigpit sa kanya kanina? Alam mo na pala, bakit hindi mo pa siya habulin? Malaki ka na, kailangan pa kitang turuan ni Lola. Bilisan mo, ibalik mo ang apo kong babae. Boss, dinukot ni Lu Wanqing si Su Xiaoxiao at dinala siya. Ano? Luwan King, ikaw na naman. Bilisan mo pa. Suksyoksiao, nandito ako para iligtas ka. Sinabi ko na sa'yo dati, ang negosyo namin maliit lang. Pero totoo, may martial arts divide kami. Hindi nila ako kayang saktan. Huwag kang umiyak. Totoo to, hindi kita niloloko. Ay, hindi rin kita niloko noon. Ang ingay nyo. Umuwi na tayo. Uwi na tayo.